Maligayang pagbabalik, boxing fans. Ako po si Pao Salud. Welcome sa Paukas Boxing Daily. Bago ko simulan itong aking episode, gusto ko lang batiin muna ng happy birthday si John Riel Casimero, 37 years old na. At dahil dyan, wala pa akong balita kung official yung laban niya. Pero sasabihin ko po sa inyo ang tatlong paborito kong laban ni John Riel Casimero. Magugulat kayo sa pangatlo dahil may personal na connection po sa akin mismo. At syempre, pag-usapan din po natin ito po, kakalabas-labas lang na balita. Ito pong laban po ni Pedro Taduran. Yan, sino ba yung makakalaban ni Pedro Taduran? At saan ba yung laban na yan? At ano bang masasabi ko dyan sa laban na yan? So, marami tayong pag-uusapan ngayon. Marami akong ibabalita sa inyo. Kaya huwag kayong aalis hanggang sa dulo. Dahil alam nyo na, kung di man Casimero ang habol nyo, dito po, matututo kayo. Dahil matapang balanse, laging dapat. Simulan na po natin ito pagkatapos po ng quick introduction. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Hindi natin lulubayan ang boxing. Kailangan lalo ng support ng ating boxing community sa Pilipinas man sa buong mundo. Pauka Sports, nandito lang. At syempre, dahil nandito si Pauka Sports, salamat na rin po sa Arena Plus Astig sa Sports. Kung gusto niyo pong malaman tungkol dito, please send me a message on my Facebook page and join our community. 21 years old and above lamang po yung Arena Plus at pwede kayo manood dyan ng basketball, minsan ng boxing at ng iba pang sports. Simulan na natin ang balita. Okay, magkakaroon lang ako ng konting special effect. Okay, una sa balita, Marlon Tapales balik sa ring sa Japan. Dating 2-division world champion Marlon Tapales ay opisyal nang babalik sa aksyon kontra kay Yukinori Oguni sa April 3 sa Korakuen Hall. He's currently ranked number 2 sa WBC at number 3 sa WBO. Si Tapales ay malinaw na gustong bumalik sa kampyonato. Ito siguro ang kanyang last hurdle bago ulit sa isang world title shot. Okay, napag-usapan na natin isang araw na yan. Quick hits lang muna tayo. Okay, speaking of quick hits, ito mabibilis ito. Showdown in Manila. AJ Pasiones headliner no sa February 28 po, isang major local card ang gaganapin sa Maynila. Undefeated flyweight AJ Pasiones haharap kay Nathaniel Doronia para po sa WBO Oriental title. Kasama rin sa undercard na ito sina Genesis Lebranza, Enrique Magsalin at may mga imported din na maglalaban from Hong Kong. This is actually a test of depth para po sa local scene. Ito po yung inaabangan natin. At least yung mga main card ay talagang magaganda at may laban. Yan, sana po ganyan ang mga promotion. Speaking of that, gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa darating po na February 8 din, ay nako magkasabay nga lang. Ang ating pong isa po na inaabangan si Eman Bacosa po ay mapapalaban sa Bohol. Yan, sa Bohol po ay Eman Bacosa is coming back. Ang mga kalaban niya dun sa Bohol ay isa pong Indonesian boxer. At itong Indonesian boxer na to, sa tingin ko masusubukan itong si Eman Bacosa dyan sa laban na yan. At gusto ko lang sabihin sa inyo na ito talaga ay isa rin sa talagang dapat nating abangan. Lalaban din po dyan sina Roland Toyogon, Joseph Sumabong, si Leonard Porres III. Mga kalaban niya si Justin Digamo at syempre ang ating main event, Reggie Suganov versus Sip Hamandla Baleni. I just wanted to make sure I get that correct. He is from South Africa. Tuloy-tuloy po ang ating pong balita. Nonito Donaire naman tayo May usok ang kanyang comeback. At itong si Nonito Donaire, umiinit talaga ang storya ni Nonito Donaire sa ring. Hindi pa po tapos. Marami pang aboy. Nonito Donaire, makakalaban po si Rico Masuda sa Japan ngayong March 15. At ang tanong ng fans, kaya pa ba ng 43 anyos na ba? 43 years old na ba si Filipino Flash? At magkaroon pa kaya uli ng isa pang Cinderella story run itong si Nonito Donaire. Alam mo, habang papalapit ang laban na yan, pag-uusapan po natin. Kaya stay tuned lang kayo para masabi ko sa inyo ang totoo. Matapang, balance at laging tapat prediction po dyan. Okay? Alright, alam mo, Nonito Donaire is on a comeback trail sa world title. Ito, meron naman tayo is already on the world title contention.
So, kung hindi mo pa alam, Collazo versus Jerusalem rematch ay yan po ang mangyayari, hindi yung Pedro Taduran. Ano? Pero mamaya si Pedro Taduran ang ating headliner dito. No? Sa 105 division po, lumalaban po ang Melvin Jerusalem at saka Oscar Collazo. Sila po ngayon ay magre-rematch at mag-unify po na kanila pa mga belt. Hawak ni Melvin Jerusalem ng WBC, hawak naman ni Oscar Collazo. Ang hawak niya ay WBO, WBA at Ring Magazine belt. Yan. Okay. At ito na po ay tinatawag ng karamihan na commercial move para undisputed. Okay. So, sana ay supportahan po natin. Okay, isa pang balita. Andiyan dyan pa ba kayo? Pa-comment naman ng Jerusalem. Good luck, Jerusalem, kung nandiyan dyan po kayo, no? Sunod na balita natin, local scene, ano? At masabi lang natin talaga, no? Gusto nating congratulate. Official na pong nahalal bilang presidente ng Association of Boxing Alliance in the Philippines, si Marcus Jarwin Manalo. Kasama sa bagong board ay sina Nesty Pitesio at Ian Clark Bautista Malinaw na ang direksyon, grassroots at Olympic focus. Yan ang magandang balita sa local amateur boxing scene. At kung gusto niyo ng promotional balita, ito, matindi to. Ito, medyo mainit-minit to. Promoters beef. Hindi po yun yung baka, no? Eddie Hearn versus Dana White. Itong si Matchroom boss Eddie Hearn ay binanatan ng bagong boxing project ni Dana White. Ayon kay Hearn, ang super boxing title ay cringiest idea at sinira raw ang tradisyon, kasaysayan ng boxing belts. Nako, ito yung isang matinding balita rin or usapan na hindi masyadong interested ang mga Pilipino dito kasi siguro medyo technical, objective, hindi masyado kasama ang Pilipino. Pero ako, this is near and dear to my heart. And I think this could change the boxing history. And I just do not know how to feel about this yet. But I'm excited and worried at the same time. I just hope Eddie Hearn and the traditional boxing promoters do something, to fight for their, position in boxing. Kasi I think Dana White and his group, Zupa Boxing, are really doing a lot of things to disrupt the industry. Okay. Speaking of disrupt the industry, ito, medyo controversial din ito. Okay pa ba kayo? Marami tayong balita. Mario Barrios versus Ryan Garcia. Next weekend na, ha? At WBC welterweight champ Mario Barrios, ididepensa ang titulo laban kay Ryan Garcia sa Las Vegas. Ang malaking tanong, nakabawi na ba si Garcia matapos ng kanyang suspension, inconsistent run? Hindi ko natatanungin kung deserving siya sa laban na ito. Alam naman natin na si Ryan Garcia po ay isa po sa pinakamalaki ang hatak ng fans. Hindi lang dahil siya ay may itsura, dahil po magaling naman niya magboxing. February 21 po ang kanilang bakbakan, Mario Barrios versus Ryan Garcia. Malapit na yan, ha? So pag-usapan natin yan sa mga susunod na araw. At huwag niyong kakalimutan, mai-plug ko na rin, every Monday, we talk about Monday Fight Week. Dadagdagan natin siguro yung ating boxing live again pag medyo nag-pick up na po uli ang boxing. At syempre, kung maraming manood. Okay? At speaking of maraming manood, nako, sayang ito, no? Anthony Joshua, hindi na sigurado sa kanyang pagbabalik, no? Ayon po kay Eddie Hearn, hindi pa tiyak kung babalik pa rin sa ring si Anthony Joshua matapos ng isang seryosong car crash na ikinasawi po ng dalawang kaibigan niya. At lahat ng March or big plan sana sa 2026 ay nakahold po sa ngayon. Yan po ang balita dyan kay Anthony Joshua. Isa pang balita sa mga mabiga din. Moses Altama may bagong bantang paparating. Rising heavyweight Moses Altama ay itinutulak bilang future contender pero babalaan ng promoters, may posibleng spoiler tulad ni na Leo Atang. Kilala mo ba yan? At yung Tere Moana, no? Hindi ko masyado napanood yan pero yan po yung mga posibleng hina-hype din na posibleng makakalaban, the new generations of boxers. Alam mo, kung may new generation of boxers, dami kong balita sa inyo guys, no? Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Isa naman dyan, comment muna. Gising pa sir, live pa sir, okay pa sir. Yan, tuloy-tuloy natin ang ating boxing balita, MMA versus boxing trash talk. Ito, kasalanan ko to dahil hindi ako masyado nakapag-cover ng MMA. Ano? Actually, isa sa ko na gusto kong gawin sana,
pinaplano ko, although hindi naman siya MMA boxing pa rin, gusto kong mapuntahan si Rolando D doon sa gym niya. Ini-schedule ko lang. I just couldn't find the schedule. I have to be better at my scheduling. So, if you want me to go to Rolando D's gym, dahil siya po yung ating bare knuckle boxing champion, ano, kailangan din itong ma-recognize. Please let me know in the comment section. Sir, punta mo si Rolando D para ma-interview natin. Ito, magaling din ito. Marami ito magsalita. Content din ito. So, anyway, speaking of that, alam mo si Rolando D, yung buong pamilya niyan, tsaka yung community niyan, ano talaga, nagpa-practice. Pati yung asawa niya. Speaking of babae, tsaka asawa, I just wanted to let you know, women's boxing, blockbuster, meron din tayong balita sa women's boxing, no? Multi-division queen Clarissa Shield mag-headline ng rematch kontra Franchon Cruz Dezern ngayong weekend, tampok sa isang all-women showcase card. Ayan, maganda yan, ha? Ito na, ilan na lang po, no? 3 balita na lang at 3 o 4 na balita kasi gusto kong sabihin na sa inyo lahat, no? Tyson Fury, kung hindi mo alam, babalik na, no? Isang malaking balita po, Tyson Fury official na naglabas ng kanyang next na laban sa April. At ito po ay mangyayari sa Tottenham Hotspur Stadium. At ito pa ipapalabas sa Netflix. Suportado pa yata ito ni Turkey El-Sheikh. Speaking of suportado ni Turkey El-Sheikh, tuloy na kagad tayo Zupa Boxing 3 ngayong February 15. Ito po yung ating next big fight. February 13 ngayon, nung nire-record ko ito, kung pinapanood mo to, lampas na. Pasensya na po. Kaya everyday, bumalik ka dito sa channel na to para sa lahat ng balita sa boxing. UFC Apex, February 15, Efe Ahagba versus Charles Martin. Ang target dito ni Ahagba ay burahin ng controversial draw sa huling laban. Ayan, Zupa Boxing 03 yan. Baka magkomentarya ako. Sa mga umabot hanggang dito, gusto nyo ba magkomentarya ako? Let me know, guys. Okay! At syempre, alam mo, si Jake Paul lately in the news pa rin, lalo na yung kanyang controversial comment dun sa singer, si Bad Bunny ng sa NFL, no? And fans on social media and Reddit talagang hati pa rin sa dito kay Jake Paul kung nakakatulong ba ito si Jake Paul o hindi sa kredibilidad ng boxing. Sa akin okay lang si Jake Paul. Walang problema si Jake Paul sa akin. Alright, and the last and final news, Spence versus Chu, finalized na po. Well, hindi pa finalized. Mukhang finalized, not official. The recent development is Errol Spence and Team Chu is gonna go head-to-head in Australia in June. Yan. Magandang laban, sabi ko. I just do not think it's wise for Errol Spence to go back right away to the Lions Den in the Lions House sa Australia pa. Good luck sa'yo. Kailangan mo yan. Yan ang ating pong balita sa araw na ito. Lumampas ako ng 10 minutes. 10 minutes balita. Okay. Pag-usapan na natin si Pedro Taduran at ito muna. I-load ko lang muna sa inyo yung kalaban ni Pedro Taduran. So, again, sinearch ko na siya kanina and I'm very happy na nagkaroon ng activity itong si Pedro Taduran kasi kailangan na rin naman niya yung activity na yan. So, Pedro Taduran will be promoted by Manny Pacquiao Promotion and it says here, a promise fulfilled. IBF minimum weight world champion Taduran versus Perez. True to his word, Manny Pacquiao, founder of MP Promotion, is delivering a world championship fight this year. Pacquiao's promises wasn't just promotional talk. It materialized into a legitimate world championship clash that boxing fans won't want to miss. On April 3, reigning IBF minimum weight world champion Pedro Taduran will defend his title for the 3rd time against dangerous Mexican contender Gustavo Perez at the Pechanga Resort and Casino in Southern California. Yan po ang post ng Viva Promotions. Sana sa Manny Pacquiao Promotion, i-follow ko nga. Meron ba akong Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Kasi hindi ko alam kung ano talaga yung page ng Manny Pacquiao Meron bang page ng Manny Pacquiao? Teka, sa mamaya na lang natin pag-usapan nga yan. Parang Viva ang lumalabas Ano ba?
Ito, Manny Pacquiao promotion, pero I do not think this is it. 31 followers lang. Nonetheless, let's talk about his fight. So, ito po yung mga kalaban ni Pedro Taduran. 16-1-0. Seems like a very good record and is called Smiley. Okay? Now, I did look at the IBF rating. I do not see Gustavo. So, he's not a mandatory opponent. Kumbaga. Okay. And pag Mexican talaga, mukhang mapapalaban talaga ang ating Filipino boxers lagi pag Mexican. So, nakakatuwa isipin dahil now, yung Filipino na ang lamado sa mga championship. So, lamado po si Pedro Taduran dito. Kalaban niya, 5 knockouts, 16 win, isa lang ang talo. And his opponent hasn't really faced anyone that is as good as Pedro Taduran. Meanwhile, Pedro Taduran, talagang subok na yan. At saka, alam mo nga, inayawan nga ni Oscar Collazo eh. Yeah, so, I expect him to win on this one. So, supportahan po natin ang laban. Wala pa sa BoxRec, but nonetheless, labas na po ang, yan, MP promotion ito yan. Pero hindi pa updated. Nauuna pa yung Viva. Nauna pa yung Viva. At sino ba ang ano nito, ang social media guy nito sa MP Promotion? Ako na lang. Ako na mag-update dito. Nauna pa ang Viva pero ano eh. So anyway, yan. So expected po natin na ma-update yan. I think si Pedro Tadura na mananalo dyan. And bago ko sabihin yung tatlo kong paborito na laban ni General Casimero, gusto ko lang pakita sa inyo itong Facebook natin, 1.4. Gawin natin 1.5 million followers. Okay? Okay. Simulan na natin. Ang tatlong paborito kong laban ni General Casimero ngayong birthday niya. Unang-una, ang hindi ko makakalimutan na push-up ni General Casimero. At dito rin sa laban na ito, lumabas ang Japanese Turtle, I believe, na kasabihan niya. Yung laban po kay Duke Maika. So, Duke Maika, yung nag-one-hand push-up siya, hindi ko makakalimutan yan. Number 2 ay yung laban niya po kay Zulani Tete. I think that brought him to the world stage. Nakalaban niya, isa siyang underdog doon. Naging WBO World Bantamweight Champion siya doon sa Birmingham. So that was really memorable for me. And the third and the most memorable for me was one that I watched personally. Ito po yung nangyari sa San Andres San Andres Sports Complex. Ito po yung lamang kay Cesar Ramirez. Nandun ako mismo, nag-hukay siya, na-knockout niya, natanggal yung mouthpiece. It was a happy moment because magkaayos pa kami niya ni Casimero. So I will forever cherish that, and that's my number 1 favorite fight of General Casimero. Alright, ikaw, ano ang tatlong paborito mo laban ni General Casimero? Let me know in the comment section. And if you like our new or our concept now giving you all of the news every day and then giving you some opinions at the end, please let me know. Medyo mahaba lang kasi marami akong pinalita ngayon. So, medyo maikli lang yung sa bandang dulo. But if you guys support me, please share, like, and comment. And pause na ako. I'll see you guys next time.